Mayroon tayong trillion-dollar anti-aging industry sa buong mundo. We herald youth, but really okay lang po talagang tumanda. Dapat ang layunin po natin pag tayo ay tumatanda ay makahanap tayo ng balanse at tanggapin ang pagtanda ng maluwag sa dibdib. At hindi dapat tayo sumusuko sa mga kultural na paniniwala kung sino tayo dapat sa edad na 50, 60, 70 at higit pa. Karamihan po sa atin ay takot tumanda dahil feeling po natin ay hindi na tayo gaanong maging mahalaga o kaya ay magiging irrelevant na po tayo. Pero kailangan lang po nating tanggapin ang ating pagtanda positively dahil makakaapekto ito sa ating physical, mental at emotional health. Kailangan mas maging konektado tayo sa ating tagapaglikha, ang ating Diyos, at palagi po tayong manatiling masigla at positibo ang ating pakiramdam at ating pag-iisip. Kailangan din nating tanggapin ang mga bagay na kasama sa pagtanda natin tulad ng pamumuting buhok, mga wrinkles, sumasakit na mga likod, mga kasukasuan, bumababa na energy levels, mga sakit at kung ano-ano pa. Pero nasa atin po yung desisyon kung magpapa-hair color po tayo o hindi, magpaparitoke o hindi, iinom ng gamot, magpapa-opera at kung ano-ano pa. Kung saan ka masaya at komportable ay doon po kayo. Ako, nagdesisyon po ako na hahayaan ko na yung aking puting buhok at mga kulubot. Dahil wala naman po sa itsura natin ang sukatan ng ating pagkatao at kung ano ang magagawa natin para sa iba. Hanapin din po natin kung ano po yung kaya nating gawin para sa kapwa natin. Hindi naman kailangan malaking bagay ito. Kahit yung pag-volunteer lang sa church o kaya sa komunidad o di kaya mga tagabantay ka lang, taga-alaga ng mga apo. Makipagkaibigan po tayo, hindi lang po sa mga taong kasing edad natin. Kaya nga napakaganda po talaga no, na nandito po tayo sa social media. Dahil marami tayo nagiging kaibigan kahit saang panig ng mundo. Kahit anong antas ng pamumuhay, kahit anong edukasyon, mas lumalawak ang ating pag-unawa. At kahit hawak lang po natin yung ating cellphone ay nakakatulong po tayo sa iba at nakakapagbigay po tayo ng saya. Kailangan din po natin maging aktibo kaya ako ay natatrabaho pa din at mas gusto kong gawin ang mga gawaing bahay kaysa iasa ito sa iba. Tandaan po natin tayo ay may hawak ng ating buhay kaya wag po tayong magpadikta sa kung ano pwede nating gawin dahil meron po tayong kakayahan na gumawa ng ating desisyon. As I celebrate my 60th birthday, nag-reflect po ako at nagbalik tanaw kung ano ang mga nagawa ko for the last 60 years of my life at iniisip ko kung paano at ano ang pwede kong gawin the last stretch na buhay ko before God will call me home. At habang ako ay tumatanda, mas na-appreciate ko po talaga ang buhay na binigay at pinahiram sa akin ng aking Diyos. Mas na-appreciate ko yung bawat araw na nagigising at nabubuhay po ako at ayaw ko sayangin kahit isang minuto. Salamat sa lahat ng tao who became part of my life kahit na sinaktan pa nila ako. At lalo na doon sa mga taong naging mabuti, nagmahal sa akin at minahal ako, mga kapamilya ko, kamag-anak ko, classmates, workmates, mga kaibigan. I am what I am today dahil po sa inyo at patuloy po akong lumalaban sa buhay dahil sa inyo. Maraming maraming salamat to all my newfound friends in social media. You gave my life new meaning and purpose. Maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin, mga naghandog na special messages sa social media, gumawa ng mga kanta, mga nag-PM sa akin, nag-greet sa mga posts, sa lahat po ng mga nakaalala at kahit po yung mga hindi nakaalala, you made my day really special. God bless you all po. I love you so much.